Mga kaibigan, sa araw na ito, inyong maririnig ang kasaysayan ng isang babaeng labis na pinahalagahan ang kanyang amain. Siya ay si Joy. Years old ako nang maiwan ni Mama sa pangangalaga ni Papa Julio. Ang totoo, stepfather ko lang siya. Ngunit, naging napakabuti niya para sa akin. Good morning, Papa Julio. Tama-tama ang gising mo. Halika, sabayan mo lang akong mag-almusal, ha? Mukhang niluto ninyong paborito kong tapsilog, ah. Wala naman akong pasok sa office ngayon, eh. Kaya nagluto na ako. Halika na. Kain na tayo. Ayan, ha? Wow! Wala talagang tatalo sa luto ninyong tapsilog, Papa. Walang sinabi sa luto nyo ang mga alam kong gumagawa nito. Binola mo pa ako. Huwag kang mag-alala. Lagi kitang ipagluluto lang lahat ng paborito mong pagkain. Dahil kapag kasal na kayo ni Chito, naku, hindi ko na magagawa yun ba? Bakit naman po hindi? Aba, bubukod na kasi kayo. Sumama na lang po kayo sa amin. Paupahan nyo na lang itong bahay. Naku, anak, bigla akong natouch dyan sa sinabi mo, ha? Pero magiging malaking abala lang ako sa inyo. Kaya hayaan mo na lang ako rito, ha? Kayo naman kung magsalita. Oh. Napakalaki po ng utang na loob po sa inyo. Aba, hindi. Kaya kahit kailan, hindi po kayo makakaabala sa akin. Kung hindi sa inyo, hindi po ako magkakaroon ng magandang buhay. Ay, tama lang nga yung usapan na ito. Baka magkaiyakan pa tayo nito. Ay, siya nga pala, kailan ba yung balak niyong pagpapakasal ng nobby mo, ha? Next year po. Next year? Ay, bakit naman ang tagal pa? Gusto po kasi namin mapaganda ang mabuti yung kasal namin. Ay, naku, papuntahin mo nga rito yung boyfriend mo. Oh. Para mapag-usapan na ang lahat. Ay, salamat sa mga dala mong pagkain, ha, Chito. Okay lang po yan, Tito Julio. Para po hindi na kayo mapagod pang maghanda. Ay, siya nga pala. Nasabi sa akin ni Joy na next year, balak nyo nagpakasal. Totoo po yan. Uy, ba't naman next year pa, ha? Bakit hindi 3 or 4 months from now? Po, okay lang po yun sa inyo. Mapaaga yung kasal namin. Oo naman. Ay, mabuti nga yun, eh. Makikita ko pa mga apo ko, di ba? Akala ko kasi... Tutol ako, ganun. Ay, naku, Chito, iho. Nasa hustong gulang na kayo ni Joy, ha? May mga magagandang trabaho. At ilang taon na rin ang inyong relasyon. So, wala nang dahilan pa para tumutol ako. Isa pa, gusto ko lang mailagay na sa ayos si Joy. Narito po yung in-order ninyong dessert natin. Alok! Oo nga pala, may in-order nga pala akong dessert. Ako, saan ko pala ilagay yung pitaka ko? Opa, bakit po? Hindi ko makita yung wallet ko, eh. Nasa ref pa. Doon yung inilapag kanina. Ano ba naman, ah? Doon ko nga pala nailagay kanina. Naku, maiwan ko muna kahit baka mag-yelo yun, ha? Dali. Sige po. Medyo makakalimutin na rin si Tito Julio, no? Parang si Daddy. Si Tito Rex naman 70 na eh. Si Papa Julio 60 pa lang. Ay, ano nga pala yung napag-usapan ninyo? Wow, Joy! Ngayong taon na palang kasalan, ha? Oo eh. Minadali ni Papa. Kaya 4 months from now, kakasal na kami ni Chito. Oh, bakit malungkot ka? Pag mo sabihin sa akin, hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo para kay Chito. 3 taon na kayong mag-steady. Sure na ako doon, Fe. Nalulungkot lang ako kasi para bang ayaw na akong makasama ni Papa. Dahil parang pinagtutulakan niya na akong mag-asawa. Baka naman excited lang na magkaroon ng apong papa mo, kaya nagmamadali. Yun lang kaya ang dahilan. Baka kasi
Nababagot na siyang kasama ako. Tingin ko naman hindi. Mahal na mahal ka ni Mang Julio. Pakiramdam ko, talagang gusto niya lang magkaapo na. Kaya wag mo nang problemahin yun. Anak, hindi ka ba papasok sa office ngayon? Yes, Dad. Oh, bakit? Masama ba pakiramdam mo? No, Dad. Marami kaming aasikasuhin ni Joy ngayon for our wedding. Akala ko yung masama ang pakiramdam mo. Mahirap din pala itong mabilisan ng kasal, Daddy. Kasi dapat mabilis din ang paghahandang gagawin. Ibang klase si Balaeng Julio eh. Gustong-gusto na magkaroon ng apo. Kaya minamadali na kayong pakasal. Paano nga pala pagkasal na kayo? Saan kayo titira? Gusto ko ni Tito na bumukod kami Oh, para daw matuto kaming tumayo sa sarili naming mga paa. tama naman yun, anak. At hinahangaan ko ang prinsipyo ni Balaeng Julio. Hindi siya overprotective sa anak. Maswerte ka sa magiging biyanan mo ba? O Joy, nandito na tayo sa bahay niyo. Ay, salamat. Nakakapagpahinga din ako. Talagang sakit ng ulo ko eh. Mama, ito po ang bayad namin. Bumaba na tayo dito sa taxi. Hindi ka na, Fe. Teka, sabi mo walang tao sa inyo. Wala nga. Kasi may mahalagang asikasuhin si Papa. Kaya gagabihin yun. Bakit bukas na bukas yung bahay niyo? Ha? Tingnan mo, pati gate bukas. Naku po, naiiwan ko palang bukas ang bahay. Lumaya. Opo, Papa. Ay, naku. Salamat na lang at hindi tayo napagnakawan. Nagmadali na kasi kung kanina. Hindi ko napansin na hindi ko pala naisara itong bahay. Ano ba naman? Pa, Oh, kung kumuha kaya ulit tayo ng katulong, Ha? para may tumitingin dito sa bahay pag wala tayo. sa bagay tama ka. Oo nga. Mabuti pa nga. Nung may makasama ako kapag kinasal ka na. Julio, heto ang reseta ng mga iinumin mong gamot. Mapababagal kaya nito yung epekto ng sakit ko. Well, makakatulong ito. Yun nga lang, wala pa rin pagaling. Kaya nga, minadali ko ang kasal ni na Joy at Chito. Dahil ayokong maabala pa si Joy sa pag-aalaga sa akin kapag malala na ako. Hanggang ngayon ba? Hindi pa rin niya alam? Sinisikap kong itago sa kanya. Ay, pero bakit? Anak na ang turing mo sa kanya, di ba? At sa iyo siya lumaki. Tama ka. Kaya nga, ayoko lang pahirapan pa siya eh. Doktora Sylvia, gusto kong matupad ang pangako ko sa mama ni Joy. Na ilalagay ko siya sa ayos. Pero hindi mo maaring itago sa kanya ng habang buhay ang kalagayan mo. Pues, sasabihin ko rin naman. Pero, tsaka na lang. Si Balaeng Julio yung naglalakad patungo rito. Bakit siya napunta sa lugar na to? Saka, bakit siya naglalakad? Nasaan ang kotse niya? Ay, teka, matawag ko nga. Balae! Oy, Balaeng Julio! Balaeng Rex! O, ikaw pala.
Ay, saan ang punta mo? Ay, uuwi na. Uuwi na ako. Oo. Ay, hindi naman dito ang daan patungo sa inyo, ah. Malayo ito sa inyo. Tsaka, bakit ka naglalakad? Nasaan ang kotse mo? Kotse? Balay eh. Teka, bakit balay? Nakahanap ba ang sasakyan mo? Na, balay, di ko alam. Ha? Di ko alam kung kotse. Nasaan? Oh. Ano? Isinali na sa iyong lahat ni Tito ang mga titulo ng lupa niya? Oo. Kaya nga nagtataka ako. Buhay pa siya at malakas, pero parang nagpapaalam na siya. Kung ganun, maaaring tama ang hinala ni Daddy. Hinala? Ano yun? Na may sakit si Tito. Ha? Kasi minsan, nakita siya ni Daddy na naglalakad pa uwi na raw. Pero malayo naman sa inyong lugar na yun. Then, ang tanongin siya ni Daddy kung nasaan yung kotse niya. Sabi niya, hindi niya alam kung nasaan. Ano? Oo. Naisip ni Daddy na tawagan nila yung office niya. Kaya nalaman nila na naroon yung sasakyan ni Tito. Ay, hindi ko alam ang pangyayaring yun. Nagbilin din siya kay Daddy na huwag sabihin sa'yo yun. Julio, pinapunta ko rito ni Joy. Oh, bakit? Magpapatingin ba siya sa'yo? Ha? Kayo po ang patitingnan ko kay Tita Sylvia, Papa. Ano? Ako eh. Ako. Joy, anak, wala akong sakit. Hindi na po karaniwan ang nangyayari sa inyo. Maging ang kotse ninyo, naiiwan nyo na nang hindi nyo alam. Madalas nyo na rin makalimutan ng maraming bagay. Julio, sabihin mo na kasi sa kanya nang hindi na siya naguguluhan pa. Kung ganun, talaga nga pala may sakit kayo, Papa? Ano po sakit nyo? Ano, Papa? Anak, Alzheimer's disease. No. Hindi. Kaya pala ang dami ninyo nakakalimutan. Hindi karaniwan ang pagkalimot niyang iyon, Iha. Sylvia, doktor. Dahil yun sa kanyang sakit. Yun din po bang dahilan? Kaya minabadali nyo na ako mag-asawa? Oo. Ay, ang gusto ko lang, nasa maayos ka na. Bago kita tuluyang makalimutan. Bago ko makalimutan ang bilin ng iyong mama. Bago kita tuluyang maiwan. Anak. Kawawa naman pala si Tito. Kaya lang, mahirap ang sakit na Alzheimer's disease. Nagiging alagain talaga. Kahit gaano pa kahirap, hindi ko pababayaan si Papa Julio. Oo, stepfather ko lang siya. Pero napakadakila niya, Chito. Hindi niya deserve ang walang lumigap. Anong ibig mo sabihin napakadakila? Ipagtatapat ko na sa'yo ang lihim ng buhay ko. Biktima ng rape si Mama. Ha?
Noon dalaga pa siya. At ako ang bunga noon. Oh my God. At si Papa Julio, na manliligaw ni Mama, siya ang sumagip kay Mama sa malaking kahihiyan. Kaya siya ang kinagisnan kong ama. Hindi ba? Napakadakila niya. Kahit wala na si Mama, hindi pa rin niya ako pinabayaan. At karapat-dapat lamang na ngayong nasa dapit hapon na siya ng kanyang buhay, ay samahan ko siya. Kaming dalawa ni Chito ang nag-aalaga ngayon kay Papa Julio. Hindi ako iniwan ng aking katipan na ngayon ay kabiyak ko na. Ako po si Joy at ito ang aking buhay. Mapalad ang nilalang na marunong tumanaw ng utang na loob sapagkat siya'y mag-aani ng magandang kapalaran. Mga nagsiganap: June Legaspi, Yunel Benamin, Rosana Villegas, Susan Robles, at Chiquit del Carmen Amor sa papel na Joy. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Boyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Sumulat ng ating kasaysayan Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon nila Jude Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking... Magandang araw po sa iyo mga kaibigan. Maririnig natin ngayon ang kwento ng buhay ng isang magsasaka at kung paano niya natutuhang makalin ang pangunahing hanap buhay ng mga Pilipino. Siya ay si Eric. Lumaki ako sa pamilya ng mga magsasaka. Tuwing tinatanong kami noon ng teacher namin kung ano ang trabaho ng mga magulang namin, nagdadasal ako na wag sana akong matawag. Dahil nahihiya ako na sabihin magsasaka sila habang ang mga kaklase ko, kung hindi guro, engineer, manager ng isang kumpanya ang mga magulang. Hanggang sa dumating ang panahong sinabi kong kahit kailan, hindi ko hahayaang maging kagaya nila. Isang hamak na magsasaka. Nay, kailangan ko na magbayad ng tuition bukas. Sinabi ko na sa inyo matagal na kailangan ko ng pera ngayon, di ba? Anak, pasensya ka na sana ha. 3 kayong sabay-sabay na nag-aaral. Inatake ng peste ang ating pananim, kaya konti lang ang kita namin ng tatay mo. Maaari namang mag-promissory note, di ba? Nay naman, promissory note na naman. Nakakahiya na eh. Alin lang nakakahiya, Eric? Tay, Nakakahiyang mag-promissory note? Bakit? Krimen ba ang gagawin mo? hindi nyo kasi naiintindihan eh. Uy, bakit mo kami pinagtataasan ng boses? Bakit mo magsasaka lang kayo? Magsasaka lang. Binabaliit mo ba ang hanap buhay natin? Hanap buhay nyo. Dahil hindi ako papayag na maging magsasaka lang ako. Maghahanap ako ng maayos na trabaho para hindi ako maging kagaya nyo. Eric! Eric! Wag na. Hayaan mo na. Mainit lamang ang ulo niya. Alam ba niya kung gaano kahalaga ang mga magsasaka?
Oo, madalas madungis tayo. Amoy putik, amoy kalabaw. Pero marangal ang trabaho natin. Kung walang magsasaka, may pagkain ba sa mesa nila ang mga mayayaman? Ang mga ininiyero? Ang mga propesor? Kung hindi sa pagsasakripisyo natin sa ilalim ng init at ulan, sa tingin ba niya, makararating siya ng kolehiyo? Makapagsusuot ba siya ng uniforme sa maayos na universidad? Eric, sigurado ka na ba sa desisyon mo na sa Maynila magtrabaho? Doon ho magtatrabaho mga kaklase ko nagtapos ng business course. May naghihintay na sa aming trabaho doon. Ay siya. Sige. Pero wala ka bang planong kausapin ng tatay mo? Mula nung first year college ka, hanggang sa nakapagtapos ka, hindi na kayo nag-iimikan. Ayos lang, Nay. Mas mabuti na sigurong ganito. Hayaan nyo, kapag may naipon ako, ibabalik ko naman sa inyo lahat ng sakripisyo nyo para mapagtapos ako eh. Hindi naman yun ang iniisip ko, anak. Ay, nakakalungkot lang na humantong sa ganitong relasyon yun ng tatay mo. Nay, 2:00 na. Alis na ako. 2:30, usapan namin ng mga kaibigan ko. Oh, hala, sige. Pero mag-iingat ka, ha? Tumawag ka na lamang sa amin. Pag dumating ka na doon, ha? Oo, Nay. Alis na ako. Ang init. Oo nga, ang taas ng sikat kagad ng araw. Alas 10 pa lang. Oh, eto. Ayan. Uminom muna kayo ng tubig. Salamat po, Aling Piling, ho. Sabi ko naman kasi sa inyo na kapag ganito 10:00 na, sumilong ka na muna kasi masyado nang mataas ang sikat ng araw. Abay, ilang araw na mataas ang BP mo. Uy, kasi tinapos namin ito yung pag-aararo. Oo nga po. Habang hindi pa ho tag-ulan. Kasi mapupuno na ng tubig yung palayan. Isa pa, kailangan magdoble kahit tayo. Graduating ngayon ang bunso natin. Kita kaya naman natin, di ba? Si Mia tumutulong naman kahit pa paano. Mababa lang naman kasi ang sweldo niya dyan sa munisipyo eh. Siya nga pala si Eric. Hindi man lamang ba tumatawag sa inyo? Ay, hindi. Kumusta na kaya siya? Mahirap ang buhay sa Maynila. Mas mahirap pa rito sa probinsya. Dito kapag may lupa kang sinasaka, mabubuhay ka. Pero doon sa Maynila, kung wala kang trabaho, wala kang isusubo sa bibig mo. Eh, baka naman mabuti ang kalagayan niya. Ilang buwan na siya doon. May problema yun. Pa-check. Tatawag siya rito. Nakikiramay ho ako. Salamat. Ang saya-saya pa niyo kahapon. At mag-graduate na raw po ang bunso ninyo. Dinala ko siya sa ospital para magpa-check up. Dahil nga masakit daw yung dibdib niya. Eh, hindi ko naman alam na babalik siyang nasa kabahong na. Kaya nga, Bigla na lamang siya inatake sa puso. ay nako. Nay, Sino yun? Si Eric. Oh, Diyos ko. Eric! Nay, Eric, ikaw nga! Anak! Nay. Ano nangyari kay tatay? Wala na ang tatay mo. Wala na ang tatay mo, Eric. Iniwan niya na tayo. Ikaw ba ang kalibin ng anak ko? Opo, Nay. Kumusta ang buhay niyo sa Maynila? Po, Mula nang umalis dito sa Eric?
Siguro, 3 beses lamang siyang tumawag. Napakadalang niya rin mag-text sa mga kapatid niya. Minsan, kumusta lang, pagkatapos wala na. Pasensya na po kayo. Ako na pong humihingi ng paumanhin. Marahil ayaw na pong iparating sa inyo ni Eric ang totoong kalagayan niya para hindi na kayo mag-alala. Ha? Bakit? Anong nangyari? Natanggal po kasi siya sa trabaho dahil may nakaaway siya. Sakto naman pong buntis ako noon kay Sofia sa panganay namin. Naghanap siya ng trabaho pero wala po siya makuha. Kaya naisipan na lang niyang sinubukan niya na lang na sumama sa mga nangangalakal ng basura. Oh, Diyos ko. Hindi ko po alam kung bakit parang ang malas-malas niya sa trabaho. Iniisip ko nga po na baka dahil sa akin. Siguro kung hindi niya ako nakilala at hindi siya nagkaroon ng maagang responsibilidad, baka mas maginhawa ang buhay niya. Huwag ka magsasalita ng ganyan. Wala kang kasalanan. Ngayon, ano ba ang plano niyo? Sigurado ba kayo sa desisyon niyong bumalik sa Maynila? Oo, Nay. Maayos naman ang trabaho ko doon. Kaya kong buhayin ang mag-ina ko. Eric, sinabi na sa akin ni Ina ang lahat. Oh. Huwag ka na magsinungaling pa. Huwag ka Nay, nang bumalik doon. Dito ka na lamang sa atin. ayoko, Nay. Ayoko rito. Sabi ko kahit kailan, hindi na ako babalik dito. Namatay ang tatay mo na hindi kayo nagkausap na muli. Pero walang araw na hindi niya tinanong kung kumusta ka ba. Kung tumawag ka ba o nag-text man lang. Palagi siya nag-aalala sa iyo, anak. Siguro dahil bilang ama, nararamdaman niya ang hirap na pinagdaraanan mo kahit nasa malayo ka. Patawarin niyo ako, Nay. Patawarin niyo ako. Minalit po ang pagiging magsasaka ninyo. Kinamuhian ko ang hanap buhay na bumuhay sa akin. Pero nang maranasan ko kung gaano kahirap ang buhay sa Maynila, ginusto ko rin umuwi rito. Pero tinatalo ako ng hiya. Hiyang-hiya ako sa inyo. Lalo na kay tatay. Walang sama ng loob sa iyo ang tatay mo. Oo, nung una hindi ka niya maintindihan. Pero nung tumagal, naunawaan niya mahirap nga naman ang hanap buhay na ganito. At nararapat lamang na mangarap kayo ng matayog. Pero ngayon, total wala na ang tatay mo. Kung nais mo manatili rito, di ikaw na magsasaka ng naiwan niya lupain. Iyon naman ay kung papayag ka. Good morning, Ma'am. Good morning. Kayong sumundo kay Sofia? Asan ang mama niya? Nasa clinic, Ma'am. Sinamahan po yung nanay ko magpa-check up. Ganun ba? Ay, sandali lang, sir, ha? Nasa CR lang si Sofia. Sige ho. Pasok muna kayo. Nako, wag na, Ma'am. Mabaho ako eh. Galing ako sa palayan. Tingnan nyo, maputik pa nga ang paa ko eh. Oo nga po, naikwento kanina ni Sofia sa akin. Ang alin po? Kasi po, tinanong ko sila kung ano ang trabaho ng kanilang mga magulang. Ganun po ba? Siya pa nga ang unang nagtaas ng kamay.
Talaga ho? Oo. Sabi niya, Ma'am, my father is a farmer. He always brings home vegetables and fruits for me. Sinabi niyo ho yun? Yes, sir. Oo. Naku, proud na proud sa inyong anak. Eh, sino ba naman ang hindi magiging proud sa isang marangal na hanap buhay? Gabi na. Bakit hindi ka pa natutulog? Sabi ng teacher ni Sofia kanina, proud na proud daw sa akin ang anak natin. At ikinuwento pa sa buong klase na isa akong magsasaka. Talaga? Oh, bakit ka umiiyak? Sana gaya na rin ako noon. Sana gaya ng anak natin. Naging proud din ako kay tatay. Sana naikwento ko rin sa mga kaklase ko na magsasaka si tatay. At kahit amoy kalabaw siyang umuwi, hindi niya hinahayaang magutom kami. Nagtitiyaga siya sa ilalim ng init o kaya minsan ng ulan para lang maitaguyod kami. Eric, Hindi ko alam kung bakit hindi ko nakita ang sakripisyo niyang yun nung nabubuhay pa siya. Sana nasabi ko man lang sa kanyang proud ako sa kanya na masaya akong magsasaka ang tatay ko. Eric, hindi ka naman hinusgahan ng tatay mo, hindi ba? Sabi ng nanay mo, nauunawaan ka niya. Mahal ka ng tatay mo. At alam ko, nasaan man siya ngayon, nakangiti siya. Dahil sa wakas, nauunawaan mo na ang lahat. Ngayon, alam mo nang walang masama sa pagiging isang magsasaka. Mapalad ako. Ito lang ang masasabi ko. Mapalad ako dahil hindi naging kagaya ko ang aking anak. Proud siyang isa akong magsasaka. Bagamat hindi na niya ito maririnig, pero nais kong sabihin sa kanya na mapalad akong isang magsasaka ang aking ama. Ako po si Eric at ito ang aking buhay. Walang mas mababa o mas mataas na hanap buhay sa mundo. Lahat ng hanap buhay na marangal at ginagawa natin para sa ikabubuti ng nakararami ay pantay-pantay. Mga nagsiganap: Susan Robles, Chiquit del Carmen Amor, June Martin Legaspi, Rosana Villegas, at Lionel Benamin sa papel na Eric. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz. Production Assistant, Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labanon. Sa direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Narito ang isang kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Cutie.
bata pa lang ako, pangarap ko nang maging isang radio DJ o radio announcer. Natatandaan ko noon na palagi kong ginagaya yung mga paborito kong DJs at announcers. Kaya nang mag-college ako, mass communication yung pinili kong course. Hindi nagtagal, nakatapos din ako ng pag-aaral at sinimulan ko agad ang aking pakikipagsapalaran para maabot ang aking pangarap. Good morning, everyone! Naku, ito na naman si Cutie. Hyper na naman. Pa, maganda lang kasi araw ko. You know, feel na feel ko ngayon na very, very nice ang araw ko ngayon. Lahat naman yata ng araw sa'yo. Very, very nice. Of course! Positive lang ako, no? And positivity can bring good luck and good fortune. Ano yan? Chinese proverbs? Teka. Confucius, is that you? O, eto na ang pagkain mo. Oh. Thank you po, Ma. Tresha, masaya si Cutie ngayon. Kasi ngayon ang job interview niya sa radio station. Oh, nag-apply kasi ako bilang radio DJ. Wow! At nagulat ako nung magustuhan nila yung voice demo ko na pinasa ko sa kanila. Kaya in-schedule nila ako for interview. Today! Oh! Sana pumasa ako. Papa sa kanya, anak. Magtiwala ka lamang sa sarili mo. Matagal ko ng pangarap maging DJ sa radio eh. Sana, ito na yung pagkakataon na hinihintay ko para mag-shine! After assessing your application for Radio DJ, we want to let you know that we have chosen to move forward with a different candidate for the position. Ako? Ibig sabihin, hindi po ako tanggap? Actually, we are impressed by your skills and accomplishments, and we think you could be a good fit for other future openings. And we'll reach out again if we find a good match. Okay, Okay. sige po. Maraming salamat na lang po ulit. Oh, Cutie, tala. Huwag mo nang iyakan yun. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaka-graduate mo pa lamang ng college. Tsaka huwag ka mang inayang doon. Marami pa namang radio stations ang pwede mong applyan. Ano ba mali sa akin? Sa pagkakaalam ko naman, nasagot ko naman ng maayos yung mga tanong sa interview. Maganda naman yung credentials ko. Pleasing personality naman ako. Bakit ganun, Ma? Anak, baka hindi lang para sa'yo yung trabahong yun. O malay natin, may mas maganda pa palang trabaho na kalaan para sa'yo. Abay, huwag kang sumuko, anak. Subok ka lang ng subok. At huwag kang magpa-apekto sakaling hindi ka man matanggap. Parte talaga yun ng isang job applicant. O basta, anak, ha? Palagi mo lang tatandaan na balang araw, maabot mo rin ang pangarap mo. Basta't magsumikap ka lang. Tresha, o Cutie, eto merienda niyo, kumain muna kayo. Thank you, Ma. Ano ba yung ginagawa mo? Nag-a-apply ka ba para maging radio DJ ulit? Nag-a-apply po ako, Ma. Pero ibang trabaho. Wala kasing radio DJ na available dun sa station na bala kong pasukan. Kung gano'n din, sana ano namang work mo? Oh, ito, Tresha. Meron ako nakitang job vacancy na associate producer. Nung tingnan ko yung requirements, pasok naman ako. Sige, tuloy mo lang yan. Bali yan ang magiging stepping stone mo para maging radio DJ ng station nila. Basta magpasa ka lang na magpasa ng resume mo. Huwag kang tumigil hanggat hindi ka nila napapansin. Sana mapansin nila ako. Kung ako sa'yo, Insan, bakit hindi ka na lang mag-walk-in para siguradong maibibigay mo ng personal ang resume mo? Oh, tama si Trisha. Malay mo, Cutie. Maging stand out ka sa iba. Kasi makikita nila agad na personality mo. Ganun po ba yun? Oo, huwag kang galala. Sagot ko ang pamasahe mo, papunta roon at pabalik dito. Okay, sige nga. Pupunta ako doon.
para personal na mag-apply. Basta cutie, magtiwala ka lang sa sarili mo. Huwag kang uuwi nang hindi ka nila nakahire. Okay, Miss Cutie, that's all for now. And I want to say congratulations for you qualified to be one of our on-the-job trainees sa company namin. Really, sir? Yes. Oh, thank you. As in, super thank you po. By the way, are you aware that we only accommodate job applications through internet? Oh, We barely accommodate walk-in applicants like you. But there are some exceptions, especially interesting applicants like you. thank you, sir. Matapang ka. At saka nakikita ko na malakas ang kumpiyansa mo sa sarili mo. Kaya nag-decide kang mag-apply personally bilang associate producer. Yan ang isa sa mga hinahanap namin sa isang employee. Anyway, here are the requirements na kailangan mong isubmit before Friday next week. Kaya ba? Oh, yes, sir. Kaya po. Good. Anyway, congratulations once again and good luck. Thank you. See you at the workplace, cutie. O anak, kumusta naman ang trabaho mo bilang associate producer? Parang kailan lang. Magdadalawang buwan ka na doon. Okay naman po. Mababait naman po ang mga supervisors and co-employees ko. Challenging yung work ko pero kaya ko naman. Bakit para malungkot ka? Eh kasi pangarap ko pa rin talaga na maging radio DJ or announcer. Sa totoo lang, naiingit ako dun sa mga DJ ng station namin. Parang ang saya-saya nila, lalo na pag nag-a-adlib sila. Gusto ko talagang marinig yung boses ko sa radyo. Pero tingin ko naman very rewarding ang trabaho mo ngayon. Pagtiyagaan mo na lamang yun, anak. Ay, Os, ano ba may maluluto message sa mo? messenger ko. Tama. Uy! Bakit napapadali ka dyan sa tiwa? Ano bang nabasa kong mensahe sa phone mo? Hiring daw po ng radio DJ sa company namin. Ay, pagkakataon ko na to para mag-apply ako, ma. Good luck sa iyo, anak. Kung para talaga sa iyo yan, mangyayari at mangyayari yun. Ay, naku po. Basta maghintay ka lang, cutie. Darating yon sa tamang panahon. After evaluating your credentials, your exams, interviews, and training, we're pleased to inform you that you passed all our hiring process. Meaning, we're now hiring you to become one of our jocks. Congratulations, Miss Cutie. Really, sir? Oh my gosh! Thank you. As in, super duper thank you talaga, sir. Now, the plan is the station will be introducing you as Kuracha Maharocha. Anyway, I'll give this application to my assistant, and then you can proceed now at the completion of the requirements like NBI clearance, Okay. TIN number, SS number, etc. Kailangang mapasa mo na lahat yan sa lalong madaling panahon Yes, sir. para makapagsimula ka na. Okay, sir. Good luck sa'yo, Miss Cutie. Okay, mag-alala, sir. Ayusin ko na po agad ang mga requirements. Buong bayan, excited marinig na ang boses mo on air. Oh, Galingan mo. yes, sir. Thank you, sir. Sige po, aalis na ako. Okay. Oh, okay. Pabalita ko to kay mama. Hello? Oh, bakit? Ano balita? Tanggap na ako! Nagulat naman ako sa'yo, anak. Hindi na ako atakihin sa puso. Ano nga uli yung sabi mo? Tanggap na ako! DJ na po ako! Talaga? Naku, anak, binabati kita. Masaya ako para sa'yo. Thank you po! Ay, natuwa
din ang matagal ko ng pangarap! Walang maglilipat at magbabalik maya-maya ang DJ na inyong kinababaliwan at inaabangan. Ako ang inyong super-duper cute na DJ, Coracha Maharocha! Oh, ano pa? Narinig niyo po ba? Oo naman, anak. Ako, ang galing mo. Proud na proud ako sa'yo. Thank you, pa. Excuse me. Kaya lumalakas ang loob ko ngayon dahil sa inyo eh. Ay, nga pala. Hindi ba ako nakaka-istorbo sa'yo, anak? Nag-video call tayo habang on duty ka sa trabaho. Okay lang po yun. Pumapayag naman po yung producer namin. Salamat. Ay, mabalik tayo. Kumusta naman yung pagiging DJ mo? Masaya ka ba, anak? Oo, masaya ako. Kasi naabot ko na rin ang pangarap ko. Ako, salamat. Masaya ako para sa'yo, anak. Pa, Ay, nga pala, may ipagtatapat ako sa'yo, anak. Uuwi na ako ng Pilipinas. talaga? Oo. Pero bakit kayo uwi agad? Hindi pa tapos yung kontrata nyo, di ba? Ako anak, na-diagnosed ako na mayroon akong prostate cancer. Nalaman agad dito ng employer ko na yun, nag-decision siyang pauwi na lang ako. Oo, anak. Huwag ka umiyak. Isipin mo na lamang na magkakasama na tayong dalawa. Pag yung mama mo. Huwag ka mag-alala. Alam kong gagaling ako sa sakit ko. Hindi ako pumabayaan ng Diyos, anak. Okay, sige po pa. Hihintayin ko kayo ha. Palagi ko kayo ipagdadasal na sana'y gumaling kayo sa inyong sakit. Lita, O ano? Musta na ang pakiramdam mo? ito, nahihirapan ba rin akong kumilos hanggang ngayon eh. Teka, umuwi na ba si Cutie? Tita! Nandito na po si Cutie! Ma! Ay, Pa! anak! Buti naman, umuwi ka na. May dala akong pagkain para sa inyo. Bumili na rin po ako ng mga gamot nyo. Ay, naku, salamat, anak. Kumusta nalagay nyo pa? Hindi pa rin okay ang papa mo. Marami pa rin siyang iniindang sakit sa katawan. Hirap na siya, anak. Tita, huwag mong pag-alalahin masyado ang anak mo. Cutie, anak, pasensya ka na, ha? Wala pupunta lamang sa gamot ng papa mo yung sinasahod mo sa pagiging DJ. Alam kong pagod na pagod ka ng dumilihensya ng pera. Wala kaso po sa akin yun. Basta ang importante gumaling si Papa. Pero napansin ko, Ma, hindi kasi sapat yung sinasahod ko sa pagiging DJ. Kaya kailangan ko maghanap ng ibang trabaho na mas malaki yung sahod. Uy, anong plano mo, anak? Magre-resign ka ba sa trabaho mo? Na opo, Naku, ang totoo niyan, nagpaplano po akong mga ibang bansa. Meron ako nakitang trabaho na swak sa akin. Susubukin ko po mag-apply. Malay natin, matanggap ako. sigurado ka ba, anak? Opo. Naku, sayang. Pangarap mo pa namang maging DJ talaga, tapos ngayong nakamit mo na ang pagiging DJ, magre-resign ka naman. Okay lang po yun sa akin. Naku, Natupad ko na rin naman ang pangarap ko kahit nasa maikling panahon lang. Basta ang mahalaga sa akin, kayo ni Mama. Pa, gagawin ko po ito para makabawi ako sa mga sakripisyong binigay niyo sa akin noon. Para lang makapagtapos ako ng pag-aaral. Hindi ko po matutupad ang pangarap ko kung hindi dahil sa suporta at pagmamahal niyo sa akin. salamat, anak. Napakaswerte namin ng mama mo. At ibinigay ka sa amin ng Diyos. Nag-resign ako sa pagiging radio DJ at nag-abroad ako para magtrabaho.
Sa ngayon, dito na ako nakabase sa Singapore. Nag-work sa isang TV station. At sa pagsisikap ko, nabibili ko na yung mga mamahaling gamot ni Papa, kaya unti-unting bumuti ang kanyang lagay. Tinulungan ko rin si Mama na magtayo ng sarili niyang negosyo. At eto nga, maganda na pala takbo nito. Nagpapasalamat na rin ako sa Diyos dahil sa umaapaw na biyayang binibigay niya sa aming pamilya. Hindi man ako isang radio DJ ngayon, pero masayang-masaya na ako sa takbo ng aking buhay. Masasabi kong nalampasan ko pa ang aking pangarap. At yun ay ang makatulong ako ng malaki sa aking pamilya. Ako si Cutie. Ito ang aking buhay. Lahat tayo ay nabubuhay para sa ating mga pangarap. At karamihan sa atin ay nagsusumikap at nagpupursige para makamit ito para sa ating sarili at sa ating pamilya. At kung nahihirapan kang abutin ito, huwag ka pa rin sumuko. Laban lang. Tandaan na sa una lang mahirap. Pero kapag nakamit mo na ang tagumpay, napakasarap nito sa pakiramdam. Mga nagsiganap: Susan Robles, Bobby Cruz, Phil Cruz, Jonel Benamin, June Martin Legaspi at Rosana Villegas sa papel na Cutie. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga, supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Chris Nasenga. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, marinig niyo ang kasaysayan ng isang ginang na kahit lumipas ang mahabang panahon ay hindi nalimutan ang kanyang pinakapangarap. Siya ay si Celeste. Dalawang anak namin ang yumao kong asawa, sina Raquel at Jomar. Sa awa ng Diyos, naitaguyod ko silang mag-isa. Yon ay dahil na rin sa mga kabuhayang naiwan sa akin nang nakilala kong mga magulang at nang yumao kong asawa. Masaya naman ang aming buhay hanggang sa humina ang aking katawan. Kaya naipasya namin na bumili ng bahay sa probinsya. Maganda tong bahay, di ba, Ma? Oo nga, Raquel. Tama kayo ni Jomar sa pasya yung bumili ng bahay sa lugar na ito. Mura lang po ang bili natin dito, Ma. May mga pananim pa dito sa bakuran na maaari natin pakinabangan. Tahimik at sariwa pa po ang hangin. Ay, sana nga yung mabilis ang paglakas ko rito. Para hindi na kayo naaabalang dalawa. Si Mami talaga. Hindi naman po kayo abala sa amin. Pasalamat nga kami. Dahil sa inyo nakapagbakasyon kami. Mula kasi na makapagtapos kami, puro trabaho na ginasikaso namin. Masyado kasi kayo masipag. Maiba ako. Ano iba nalaman ang tungkol sa lugar na ito? Sa isa ko pong kaibigan na taga rito, Ma. Si Primo. Lolo Julio, naibaba ko na pong lahat ng mga pinamili niyo. Salamat sa iyo, Primo. Wala akong ano man yan. Ang bukas po kung may bibili kayo sa palengke, i-text niyo na lang ako. Ako na lang ang bibili para sa inyo. Pagalingin niyo muna yung pasahan niyo dahil sa pagkakadulas niyo. Nandun na si Kamo, si Kuya Julio. Primo? Opo, Lola Alfonsa. Nagkataon po na napadaan ako sa palengke habang naglalakad siya. Kaya nakita ko po. Mabuti ka't nakita niya ako, Alfonsa. Tinulungan niya akong makauwi. Sabi ko naman kasi, ako na lang ang mamamalengke. Sinumpong ka ng rayuma mo kagabi, di ba? O paano kita papayagang umalis? Ang hirap nga nito. Pareho tayong walang pamilya, Kuya. Walang makapaalalay sa atin ngayong matatanda na tayo.
Jomar, tinawagan mo na ba yung kaibigan mo? Oo, Ate Raquel. Kagabi pa. Tinext mo nga rin bago ko tinawagan para hindi niya makalimutan. O bakit wala pa? Magandang mag-beach habang hindi pa masyadong mainit. Excited ka na masyado. Hintayin na lang natin. Parating na yun. Baka may inaasikaso lang kaya na late. Hindi ako maaari magkamali. Dito talaga yun. Kumusta na kaya sila? Narito pa kaya sila? Mami, Ah, bakit kayo umiiyak? Raquel, ikaw pala. May naalala lang ako, anak. Pwede ko po bang malaman kung ano yun? Ang aking nakaraan. Ho? Dito ako lumaki. Sa probinsyang ito. 10 taon ako noon nang ialis ako dito ng lolo at lola mo. Bakit po kayo umalis dito? Makinig ka. Kukwento ko sa iyo lahat. Okay yan, Jomar. Marami na kayong buko. Naipitas ko na rin kayo ng mga papaya. Salamat, Primo. Pasensya ka na, Primo, ha? Inabala ka namin. Hindi kasi kami marunong pumanik sa puno lalo na to, si Jomar. Pero ngayon matututo na ako. Nakita ko na ginawa ni Primo. Ayos lang naman yun, Raquel. Jomar. Bro, dito ka na mananghalian, ha? Oo nga naman. Nang matikman mo naman ang masarap na luto ng mami namin. Sige ba? Uy, may nag-text sa cellphone ko. Dali Uy, si Lolo Julio. Humihingi ng tulong. Lolo mo? Hindi ko siya lolo. Ilang ang tawag ko sa kanya. Pero malapit sa amin ang bahay nila ng kapatid niyang si Lola Alfonsa. May nangyari daw sa kanila Kaya humihingi ng tulong. Pupuntahan mo ba sila? Oo, Raquel. Kawawa naman sila, parehong matanda ng magkapatid na yon. At wala silang pamilya. Sasamahan na kita. Baka makatulong din ako. Napainom na po namin ang gamot si Lola Alfonsa. Ay, salamat, Primo. Buti na lang at dumating kayo agad. Wala na kasi kaming gamot niya. Hindi ko siya naibili dahil wala na akong pera. Marami na pong gamot ngayon ng kapatid niyo. Mahal pala yun, Lolo. Oo, kaya nga hindi ako makabili ng marami. Ito pong kaibigan ko si Jomar ang bumili ng marami para kay Lola Alfonsa. Salamat sa iyo, Jomar. Okay lang po. Pagpalain ka ng Diyos. Ayos lang po yun, Lolo. Ay, teka, may itatanong lang pala ako. Ano yun? Iyon pong kwintas na suot ninyo ni Lola Alfonsa? Ito na lang ang ala-alang naiwan sa amin ng aming mga magulang. Binigay ito sa amin ni Inay nung buhay pa sila ni Isay. Larawan nila nasa pendant nito. Ganon po ba? Masyado po palang sentimental ang mga yan? Ay, tama ka. Ba't mo naman na itanungan tungkol sa kwintas? Meron din po kasing ganyan ng mami ko. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Jomar? Opo, mami. Kapareho talaga ng kwintas ninyo. Ang suot ni na Lolo Julio at Lola Alfonsa. Sabi pa nga nila, picture ng parents nila ang nasa pendant ng kwintas. Mami, sabi niyo sa akin, Julio at Alfonsa ang pangalan ng mga kapatid niyong napawalay sa inyo. Oo, anak. Kapatid? Di ba wala naman kayong kapatid, mami? Jomar, ampun lang ako ng kinagis na niyo lolo at lola. Kinuha nila ako ng sa mga kapatid ko. Dahil hindi sila magkaanak. Ha? Kung ganun,
posibleng kapatid niyo sina Lolo Julio. Sa mga information na sinabi mo, malamang na sila na nga ang mga kapatid ni Mami. Ang mga kapatid ko. Ang tagal kong pinangarap na muli sila makita. Mami, para makatiyak tayo, ipa-DNA test po natin sila. Iyon ho sana ang gusto namin, Lolo Julio, Lola Alfonsa. Sana po pumayag kayo. Kung para sa ikalilinaw ng lahat, pumapayag kami. Salamat po. Ay, pero ako, malakas ang kutob ko. Si Celeste na ay mami niyo, ang nakawalay naming bunsong kapatid. Ang kapatid ko, sabik na akong makita siya. Ganun din ako, Alfonsa. Kaya lang nagalit siya sa atin noon dahil ipinampun natin siya. Mami, malalim na ang gabi. Matulog na kayo. Maaga pa ang lakad natin bukas. Hindi na ako makapaghintay, anak. Gusto ko na mag-umaga. Sabik na akong malaman ang resulta ng DNA test. Excited na nga rin po ako, Mami. Pag nagkataon, magkakaroon na kami ng tita at tito ni Jomar. Pero, alam nyo, nag-aalala po si Lolo Julio. Bakit? Nagalit daw ho kayo sa kanila. Lalo na sa kanya, noong ipaampun nila kayo. Lumabas na po ang resulta ng DNA test. Kaya po narito kami. Ay, ka nga. Anong resulta? Oo nga, Raquel. Sabihin mo na. Mami, lumapit na po kayo dito. Para kayo na magsabi. Kasama mo, mami mo. Opo. Kuya Julio? Ay, Ate Alfonsa. tinawag niya tayo, kuya. Ibig sabihin, tama ako. Siya si Celeste, na kapatid natin. Ako nga, ate. Ako nga. Ang bunso niyo kapatid. Celeste, salamat. Muli ka namin nakita. At sana'y patawarin mo kami sa pagpapaampon sa iyo. Ginawa namin yon para huwag kang madamay sa hirap namin. Para magkaroon ka ng magandang kinabukasan. Wala kayong kasalanan sa akin, kuya. Ate, naunawaan ko na kayo sa inyong ginawa. Ngayon, kukunin ko na kayo. Opo, tito. Tita, sa amin na po kayo titira. Hindi na tayo magkakahiwa-hiwalay pa. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil kahit matatanda na kami, sa mga huling panahon namin dito sa mundo, ay muli kami nagkasama-samang magkakapatid at maligaya. Ako si Celeste at ito ang aking buhay. May klima ng panahong pinagsamahan, kung maligaya naman ang isang pamilya, mas matamis pa ito kaysa sa mahabang panahon ng pagsasama na pawang kaguluhan. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Lionel Benamin, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Phil Cruz, at Susan Robles sa papel na Celeste. Naglapat ng angkop na tunog, Jenny Mutia, sa musika, Buboy Salonga. Supervisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant, Phil Cruz.
Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara. Sa direksyon Maynard Landicho Jr. at June Martin Legaspi. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay ang inyong maririnig. Ito ay ang kwento ni James. Sa kulang high school, pero tagalinis lang ng sasakyan ang naging trabaho ko. 17 years old pa lang ako noon, pero naging ama na ako. At dahil ayaw sa akin ng pamilya ni Nancy, nakitira kami sa aking mga magulang. James, mabuti dumating ka na. Kanina ko pa namin hinihintay eh. Oh, bakit? Kasi si Junior. Inaapoy ng lagnat ang anak niyo, James. Ano? Oh, bakit hindi nyo pinainom ng gamot sa lagnat? Ginawa ko na yun. Kaso ayaw pa rin mo wala ang lignat niya. Ay, naku. Palagay ko dapat nang madala sa doktor ang aking apo. Paano mo ba ito? Lawa akong pera. 100 lang itong kita ko rito eh. Paano ng anak natin? Itatanungin ko ang tatay niyo. Baka sakaling may alam siyang pwedeng mahiraman natin ng pera. Nagkasakit pala apo ko. Noong isang buwan yung bunso. Ngayon naman si Junior. Opo, Nay. Sabi ng doktor kaya ganun dahil kulang sila sa masusustansyang pagkain. At malamang tulad ng dati, ipinangutang uli ni Nelly at Dante ang pagpapagamot sa bata. Wala po kasing pera si James. Ay, kailan ba naman nagkaperang washer na yon? Washer na nga lang ang trabaho, tamad at may bisyo pa. Nay! Nagulat ka, no? Dahil alam ko ang bisyo niya. Ikaw nga, anak, tigilan mo na ang pagiging tanga sa lalaking yon. Iwan mo na siya. Umuwi kayo ng mga apo ko sa bahay. Tapos, magtrabaho ka. Mahal ko si James, Nay. Ay, lintek na pagmamahal yan. Hindi mo maibibilihan ng pagkain, lalong hindi maipambabayad sa doktor. Ayoko rin pong mawala ng ama ang mga anak ko. Kung gaya din lang ni James ang ama nila, mabuti nga, wala na lamang silang ama. Anak, manong gumising ka na. Magsikap ka habang bata ka pa. At huwag mo sayangin yung buhay mo sa walang kwentang James na yon. Ano? Gusto mo maging runner ako ni Bonjo? Oh, James naman! Ano ba pumasok sa isip mo? At pati ako gusto mag-idamay dyan sa bisyo mo. arte mo naman. Ikaw din na iniisip ko, kaya inialo ko ang trabaho ito sa'yo. Dito kikita ka agad ng walang hirap. Mababantayan pa ang mga bata. Kasi hindi mo kailangan magbabad sa trabaho eh. Kapag naibigay mo na yung shabu at nabayaran ka na, wala na. Tapos na trabaho. Ayaw mo nun? Pera agad. Ano ba yung kinagagalit nyo? Buti nga kumikita na maayos si Nancy. Gago. Bakit niyo ko sinuntok? Dahil baluktot ang katuwiran mo. Hindi mo dapat biniyo ang asawa mo sa ganong masamang trabaho. Ikaw ang dapat magtrabaho. Magsikap para sa pamilya mo. Hindi yung paggawa-gawa lang ng bata at pagsyabu-syabu ang alam mo. Wala nga po ang mapasukang trabaho eh. Kasi nga, tamad ka. Anak. May video pa. Anak, magbago ka na. Iwan mo na ang bisyong yan. Habang hindi pa huli ang lahat. Puro kayo pintas! Alis na lang kami rito! Parang hindi nyo na kami mapakailaman! Bumalik ka rito. Oy, James! Hindi pa tayo tapos! Naku, ano bang dapat natin gawin para magbago ng batang yon? Ano?
Napakawalang hiya talaga ng anak mo, Nelia. Binuyo na nga niya ang anak ko sa masamang trabaho. Inalayo pa sa atin. Malaing Tonya. Masakit din sa loob namin ni Dante ang ginagawa ni James sa kanyang pamilya. Pero ayaw talaga niyang makinig. Ay, sana pag natokham siya, huwag mapasama anak ko. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Malaing Tonya. Dahil pag nagkataon, kahit patay na si James, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Ay, Diyos ko po. Ano ka ba naman, Dante? Nakakagulat ka naman kung magbukas ng pinto. May masamang nangyari sa manugang natin, Nelia. Bakit? Ano nangyari kay Nancy? Hinuli ng mga pulis sa ako nagbebenta ng sabo. Kasalanan ko. Kasalanan ko, Nancy, kaya ka nakakulong dito ngayon. Patawarin mo ko. Patawad. Sabi ng mga nakausap ko, 3 taon daw ako makukulong. Oo. Gagawa ko ng paraan para makalaya ka rito. Nancy, hindi kita dapat ibinuyo sa ganong trabaho. Kasalanan po. Huwag mong pababayaan ang mga anak natin, James. Pakiusap. Sikapin mong mapalaki sila na maayos. Oo. Oo, Nancy. At hihintayin namin ang iyong paglaya. Abay, wala pala rito ang mga anak mo, James. Mang Martin, iniuwi ko muna sila sa mga magulang ko. Hindi ko po sila maalagaan dahil naglilinis po ako ng mga sasakyan. Nag-aaral pa rin po akong mag-welding. Aba, maganda yan. Sa pinapasukan ko, nangangailangan ng mga welder. Maaari kitang maipasok doon kung gusto mo. Talaga po, Mang Martin? Oo. Sa loob ng halos 1 taon, nakita ko naman talagang nagbago ka na. At iniwan mo na yung droga. Totoo po. At ngayon ko po napatunayan na pwede pa rin magbago ang isang adik. Nasa sa kanya lang yun. Tama. Napapansin ko nga hindi ka na rin umiinom ng alak. Lahat po ng bagay at gawaing makapagtutulak sa akin para muling magsyabu. Iniwan ko po, Mang Martin. Mabuti yan. Hayaan mo. Isasama kita sa pagbalik ko sa Saudi. Look, maraming salamat po, Mang Martin. Oh. Napakalaking tulong sa amin ang gagawin po ninyo. Hindi ko po sasayangin ang tulong ninyo. Pangako po yan. Balae, kumusta naman ang pag-aaral ng ating mga apo? Ay, ayos naman, Balaing Tonya. Matataas ang mga marka nila. Ah, kakatuwa naman. Galing nga pala kami kay Nancy nung 1 linggo. Ay, kumusta anak ko, Balaing Dante? Tagal na akong hindi nakakadala sa kanya dahil nga, ayun, nakakapos kami. Malapit na siyang lumaya, Balae. Yun ang balita niya. Salamat naman. Madalas ko na rin siya makikita. Kahit naman madalas ko siyang pagalitan noon. Mahal ko naman ang anak kong yun. Oo naman, Balae. Alam namin yun. Hindi naman porke kinagagalitan ng anak hindi na siya mahal ng magulang. Madalas, kaya tayo nagagalit dahil ibig nating maituwid sila ng landas. Sana naman sa pagkakataong ito,
maunawaan na tayo ng ating mga anak. Eh, palagay ko naman ay naiintindihan na nila tayo. Kasi nagbago na rin si James namin. Ay, may package nga pala siya para sa atin. Sandali ha. At kukunin ko ang para sa iyo. Nanay Nelia! Nancy! Oh, narito ka na. Ibig sabihin, malaya ka na. Opo, Nanay Nelia. Oh, Hindi na po ako nagpasundo sa inyo para masurpresa kayong lahat. oh, si James. Alam niya ba ito? Nasa abroad pa rin kasi siya. Naisulat ko po sa kanya ang ukol dito. Ay, mabuti naman. Alika sa loob na ko. Eh, matutuwa ang mga anak mo kapag nakita ka. Sabik na rin po ako mayakap sila. Ay, Dante! Dante! Tawagin mo yung mga apo natin. Naririto na si Nancy. Malaya na siya. Nasaan na kaya si James? Bakit hindi ko siya makita? Nancy, narito ako. Si James! Ayun ang asawa ko! James! Nancy! James! Kita rin tayo ulit. Pagtapos ng 4 na taon, ngayon magkakasama na ulit tayo. Hindi ako makapaniwala. Para ako nananaginip. Magbabago na ang lahat sa buhay natin, mahal ko. Papahuy ako sa mga pagkakasala ko sa iyo. Maayos na ang buhay namin ngayon ni Nancy. At sa awa ng Diyos, ay napag-aaral namin ang aming 2 anak. Patuloy pa rin ako sa pag-abroad para mapaghandaan naman ang pagka-college ng aming mga anak. Sana po, kinahapulutan niyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si James. At ito ang aking buhay. Kung magiging malambot lamang ang puso ng bawat tao at paiiralin ng tama, mababawasan ang suliranin ng lipunan. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Jonel Benamin, Susan Robles, Phil Cruz at June Martin Legaspi sa papel na James. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutiang, sa musika Buboy Salonga, superbisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay. Magandang araw sa inyong lahat. Isang babaeng umabuso ang maglalahad sa atin ngayon ng kanyang kasaysayan. Siya ay si Glenda. May kaya sa buhay sina Chito. At dahil masipag naman kaming dalawa, lalong guminhawa ang buhay namin nang ikasal kami. Nakakahiyamang sabihin, pero dahil doon, kaya nagbago kami. Masarap naman itong almusal, Glenda. Ba't nakasimangot ka? Si Neneng kasi, nakita ko, may isa na namang kapitbahay na binigyan ng tanim nating kamyas. Ha? Na naman? Oo. Teka, dati ba niyang ginagawa yun? Oo nga. Ba't di mo siya binawalan? Hindi niya dapat gawin yun. Lalo na't wala tayong permiso. Sinabihan ko na siya. Kaso nga, may binigyan na naman siya kanina. Ha? Ang katwiran niya, kaunti lang naman daw ang hiningi ng kalugar natin. Pangsigang lang daw. Bakit na? Dapat magtanim sila ng may magamit sila. Hindi yung namimirwisyo sila ng iba. Yun din nga nasa isip ko.
Alam mo, gusto ko nang paalasin si Neneng eh. Dahil matigas ang ulo. Palayas mo na. Madali naman makahanap ng kapalit niya. Kaya natin magbayad. Baka pag ako pang nakapagpalaya sa kanya, naku, baka masaktan ko pa yun eh. Oh, kanina nang lumabas kayo, masaya kayo. Pero nang pumasok na kayo dito, malungkot na kayo. May nangyari po ba sa labas, Nay? Oo nga ako, Inay. Sumamba po ba ang pakiramdam ninyo? Hindi. Hindi, Rogelio, Regina. Nakita ko kasi si Neneng. Naawa ko sa kanya. Bakit ho? Ano po bang nangyari sa kanya? Pinalaya siya ng mag-asawang Glenda at Chito. Nagalit daw sa kanya yung mag-asawa dahil sa pagbibigay niya ng konting kamya sa isa nating kalugar. Dalawang yun talaga, oh. Sobra. Yumaman lang parang hindi na marunong makipagkapwa. Oo nga. Yung isa nga nating kapitbahay, inis sa kanila. Kung makapagsalita raw kasi, kala mo kung sino. Masyadong mataas ang tono. Kalahati nga lang ng sweldo ni Neneng ang ibinigay ng mag-asawa. Ay, ano ho? Eh bakit ganun? Eh yung kalahati raw, bayad ni Neneng sa mga pananim nilang ipinamigay niya. Brandon, dami pa ng bata rito sa lugar mo. Oo, Chito. Masaya nga ang dalawang anak namin eh. Ha? Masaya sila? Dito? Nakakainis sa lugar na ito. Kasi ang kukulit na mga bata, oh, ayan oh. Eh, yung ang isa, nasigawan ko pa kanina eh. O, bakit naman? Ayaw kasi lumayo sa kotse ko. Baka mamaya kasi masagasaan pa sila. O kaya magasgasan nitong kotse ko, di ba? Oo. Eh, hindi naman mababayaan ng mga magulang nila. Ikaw talaga, Chito. Masyado kang high blood eh. Kulit eh. Lagi kang mapapaaway niyan. Huminahon ka lang. Nahihirapan po kayo umihi, Nay? Oo, anak eh. Kailan pa ho yan? Siguro mga 1 linggo na. Hindi ko nga lang pinansin. Naisip ko kasi baka mawala rin. Sasabihin ko po ito kay Rogelio para madala namin kayo sa doktor pagdating niya. Wag muna. Wag muna tayo magpunta sa doktor. Baka naman makuha to sa paglalaga ng dahon ng sambong. Sambong? Oo. May mga nagsabi sa akin. Maganda raw yon para makaihi ka ng maayos. Sige po. Sige, manghihingi po ako ng dahon ng sambong para mailaga natin. Pero pag hindi po nagbago yung pakiramdam nyo, dadalhin na namin kayo sa doktor. Manghihingi ka ng mga dahon ng tanim naming sambong. Oo, sana, Glenda. Konti lang naman para sabihan ko kay Nanay Anita. Inabala mo ako sa ginagawa ko, manghihingi ka lang pala. Pasensya ka na, ha? Bakit kasi kayo mga mahihirap? Ang hilig nyo manghingi ng pananim ng iba. Dapat magtanim kayo sa lugar nyo para hindi kayo makaperwisyo. Ang sakit mo naman magsalita. Uy, bakit? Ilang piraso lang naman ang hinihingi ko, ah. Nakikiusap pa ako. Ang dami mo nang sinabi. Oy, kung ayaw mo masaktan, huwag kang manghingi. Umalis ka na nga dito, perwisyo. Oo, aalis ako. Hindi mo naman kailangan ako itaboy. Damot mo. Yumaman lang, hindi na marunong makipagkapwa. Oo, Chito, yun ang sinabi ng malditang Regina na yun. Gaga pala ang babaeng yun eh. Nakaperwisyo na nga, siya pa ang galit. At sasabihin pa niya, hindi tayo marunong makipagkapwa-tao. Aba. Eh siya itong masama ang bunganga. Ba't totoo ka talaga? Pupuntahan ko nga ang babaeng yun. Tuturuan ko siya ng leksyon. Bakit ka ba nagagalit? Hindi ko naman kinuha yung sambong niyo, ah. Kahit na.
Pinagsalitaan mo pa rin na masakit ang asawa ko. Chito, siya ang una nagsalita ng masakit sa akin. Wala kang karapatang saktan ang loob ng asawa ko. Dapat sa'yo tinuturuan ka ng leksyon eh. Aray ko, bitiwan mo ang braso ko. Halika. Oh, bitiwan mo si Regina, Chito! Huwag ka makialam dito, ha? Hindi mo binibigyan ng leksyon ang asawa mo. Kaya ako magtuturo sa kanya. Sabi ng bitiwan mo siya! Malas ka na rito ngayon din! Alis ako pagkatapos nito. Ayun. May baril siya! Ano nangyari, Chito? Bakit ganyan ang itsura mo? Napatay ko si Rogelio, Glenda. Ano? Bakit mo ginawa yun? Nakialam kasi siya sa away namin ni Regina. Nagalit na ako kaya binalit ko siya. Kaso napuruhan ko. Hindi ka dapat makulong, Chito. Ayoko makulong ka. Ayaw talaga makulong, Glenda. Magtago ka. Tama, magtago ka habang inaayos ko ang lahat. Inay, umiiyak na naman po kayo. Naalala ko lamang si Rogelio, Regina. 3 taon nang patay ang anak ko. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nahuhuli ng mga pulis ang walang yan si Chito. Hindi pa rin nagkakaroon ng katarungan ng kanyang sinapit. Nalulungkot din po ako dahil doon, Inay. Pero hindi po ako pinanghihinaan ng loob. Patuloy po akong umaasa sa malaking magagawa ng Diyos. Madadakip din po si Chito. Huwag po tayong huminto sa pagdalangin. Kumusta ka na dito, Chito? Mas maayos ang buhay ko rito sa probinsya, Glenda. Nakalalabas ako at eto, nakalalanghap ng sariwang hangin. Pero mas pumayat ka pa yata kaysa sa dati. Oo nga eh. Siguro dahil nalulungkot ako. O ano, kumusta naman ang mga anak natin? Ayun, miss na miss ka na nila. Miss na miss ko na rin kayong lahat. Glenda, kung maibabalik ko nga lang ang panahon, hindi ko nagagawin ang ginawa ko kay Rogelio. Chito. Kaya lang, wala na. Nagawa ko na ang lahat. At si Regina, hanggang ngayon, ayaw pa rin nila ng areglo. Mr. Chito Rosales. Bakit ho? Mga polis kami. At dinarakip ka namin sa salang pagpatay. Kay Rogelio Makabayan. Hindi! Huwag niyo huliin ang asawa ko! Awa kayo sa kanya! Nagmamakaawa ako sa inyo, Regina. Aling Anita, huwag niyong ipakulong ang asawa ko. Ang Maawa tagal kayo. naming hinintay na mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng aking anak. At ngayong narito na ang katarungan yun. Gusto mo pa rin pigilin? Ayaw ko pong mawalan ng ama ang mga anak ko, Aling Anita. Kailangan namin si Chito. Kailangan din namin si Rogelio. Pero dahil sa kayabangan at pagiging matapobre ninyo, namatay siya. Wala kayong awa. Hina. Pinagtaguan pa ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Salamat na lang.
hindi natutulog ang Diyos. Kaya ngayon, pagdurusahan na ng asawa mo ang kanyang kasalanan. Magsisiman ako, huli na ang lahat. Nagdurusa na ang aking asawa sa kasalanang sa akin nag-ugat. Bago ho ako magpaalam sa inyo, gusto ko lang manawagan sa mga ginang na nakikinig. Sana'y maging mahinahon kayo sa pagpapayo sa inyong kabiyak at huwag niyo siyang ibuyo sa kapahamakan. Ako po si Glenda at ito ang aking buhay. Mahalaga na ang tao ay maging mahinahon at huwag pumatol sa walang kabuluhang away upang hindi masira ang kanyang buhay. Mga nagsiganap, June Martin Legaspi, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho, Susan Robles, Phil Cruz at Jenaline de la Cruz sa papel na Glenda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay.